Magsisimula ang kwento sa isang gusali. Sa loob ng gusali ay ang ating bida na hawak ang kanyang cellphone na umiiyak. At makikita nga natin ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang kasintahan ay nagpadala sa kanya ng mensahe na gusto nang makipaghiwalay. Sa nabasa nga ng ating bida ay nagmamadali ang bida na nagtatype. At makikitang tambak ng mensahe ang kanyang ipinadala. Sinasabi nga nito sa kanyang kasintahan anong araw ba ang mali. Tanong pa nito kung nakikipaglaro nga ba raw ito ng truth or dare sa kanyang mga kaibigan. Makikitang nangingiyak na nga ang ating bida habang nagtatype dagdag pa nito sa kanyang mensahe na naging seryoso nga raw ito sa relasyon nila. At nag-send ng emoji na parang nababaliw, dagdag pa ng ating bida kung mayroon pang araw ba siyang hindi nagawa pero na plano ng araw ng ating bida ang future nila ng kanyang kasintahan. At pinaliwanag nga nito sa mensahe ang plano nito. Plano ng araw niya ay maging asawa ang kanyang kasintahan magkaroon ng 2 anak at bahay at sasakyan. Magtatrabaho nga raw ang bida ng mabuti para matupad lahat ng yun. Ngunit kahit anong paliwanag ng ating bida ay makikita naman na nag-unfriend na sa kanya ang kanyang kasintahan ng dahilan kung bakit hindi na siya makapag-send ng mensahe. At makikitang dahil sa nangyari ay parang nawawalan na ng pag-asa ang ating bida. Nang pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang kaibigan, sinabi ng kanyang kaibigan si Yuan Geng araw ay naglalaro ng online game, at kailangan ng isa pang manlalaro inaalok nga nito ang ating bida kung sasama nga raw ba ito, ngunit nang makita ang kalagayan ng ating bida ay agad na lang itong umalis, at makikitang dahil sa inis ng ating bida ay sinuntok nito ang lamesa at sinarado ng malakas ang pinto. Habang tinatitigan lang siya ng kanyang mga kaibigan sambit ng kanyang mga kaibigan ay kung panibagong break-up nga na naman daw ba ang dahilan ng kinikilos ng bida. At sinabi ng isa na pang-6 na beses ng araw ito sa isang buwan. Habang malilipat ang eksena sa isang babae na napalingon dahil sa mga usapan sa paligid. At makikitang ang ating bida pala ito na nakikipag-usap sa kanyang kasintahan na nakipaghiwalay sa kanya. Sinabihan naman siya ng kanyang ex na wag nga raw siyang puntahan dito ng ating bida maraming araw nakatingin. Well sa madaling salita ikinahihiya niya ang ating bida. Nang nagsalita ang ating bida alam nga raw ng ating bida na galit daw sa kanya ang kanyang ex. Kaya nga dinala niya ito ng kanyang paboritong pagkain wag nga lang daw itong makipaghiwalay sa kanya. Handa nga raw ang ating bida na baguhin ang hindi nagustuhan sa kanya ng kanyang ex, habang may 2 chismosa naman ang nasa paligid at pinag-uusapan ang ating bida. Sinabi nga ng isa na narinig nga raw nito na nagtrabaho ang ating bida ng 4 na part-time job para lang daw mabili nito ang paboritong pagkain ng kanyang ex. Sumagot naman ang isa paano pa nga raw ang silbi kung itatapon nga lang din daw ang ating bida sa bandang huli. Habang nagsalita naman ang kanyang ex. Hindi nga raw siya galit sa ating bida ngunit ang ex-boyfriend nga daw niya ay nakikipagbalikan sa kanya. Pagtapos nga daw itong pag-isipan ng ex ng ating bida tingin nga raw nito ay mas kailangan nga raw siya ng kanyang ex-boyfriend. Pag-alit naman na nagsalita ang ating bida at paano na nga raw ang ating bida. At makikita ang kotse na dumating sa likod ng ating bida. Habang nagpatuloy sa pagsisalita ang ating bida ang ex-boyfriend nga raw ni Junkay ay kasuklam-suklam. Hindi ba nga daw ay niloko siya nito noon bakit nga raw ba nakipagbalikan pa si Junkay sa lalaking yun? Habang pumarada ang kotse sa likod ng ating bida, at ito pala ang kasalukuyang boyfriend ni Junkay at pinapasakay na nga nito si Junkay sa kanyang kotse. Habang papasakay naman si Junkay sa sasakyan ay sinabihan pa nito ang ating bida. Wag na nga raw makipagkita pa uli sa kanya ang ating bida natatakot nga raw ito na baka magselos nga raw ang kasalukuyang boyfriend niya. At naiwan na lang ang bida na walang magawa, at makikitang tinapon na nga nito ang dinala niyang pagkain para kay Junkay. Nang makikita ang isang sari-sari store at sa loob nga nito ay umiinom ng tubig ang ating bida. Sa isip nga ng ating bida na bakit nga raw ba ang tunay magmahal ay palaging niloloko. Napapatanong na nga lang ito sa kanyang sarili kailangan niya nga ba do talagang maging ganito na lang. Habang hindi na nga ito nakapagpidyo at pinipi ang bote na kanyang hawak-hawak sambit pa nito ano nga raw bang mali sa kanya.
Nang biglang nagpakita ang ating bida ng katakot na ekspresyon at sinabi nga nito hindi na nga raw siya magiging sunod Sun Yurin pasimula nga daw ngayon ay magiging hari nga raw ang ating bida, nang biglang may nag-notify ang kakaibang system ay natagpuan ang host bilang panimula, at nagliwanag ang paligid na ikinagulat ng ating bida, system activated successful, habang gulat na gulat ang bida ay makikita ang window system na lumabas sa kanyang harapan, name. Shen Yuan. Personal Wealth. 230 Huazia. Enhancement Points. 1. Your profit amount, 9 trillion Huazia. Sa isip naman ng bida ay nabanggit niya ang pangalan ng system, Lickdog System, habang sinusubukan ng bida na hawakan ang window system ay sa isip nito kung saan ba nga raw niya iyon magagamit, nang sa hindi namamalayan ay nahawakan niya na pala ang dibdib ng isang babae. Na dahilan na ikinamula ng ating bida. Habang nagsalita naman ang babae tinawag nga nitong bastos ang ating bida. Tinanong pa nito kung hindi pa nga daw sapat ang nagawa ng bida at gusto pa nga raw ba ng ating bida na ipagpatuloy. Sinabi pa nito patuloy pa nga rin daw ng ating bida na tinitignan ang dibdib niya hindi nga raw siya komportable sa ginagawa ng bida. Nang nagulat na naman ang bida dahil bigla na nga lang nagpakita ang information ng babae. Name, Shu Leilei. Age, 21 years old. Height, 165 centimeters. Weight, 49 na kilo. Look 7.9 points. Affection level toward the host, -50 points. Nang nag-notify pa ang isang system window, kapag nga daw mas tumaas pa sa 75 ang affection level ni Shu Leilei sa ating bida ang counter-attack daw ay matagumpay, at siya ay magiging iyong lickang dog, samantalang napapaisip naman ang bida, kung gagamitin nga daw ba niya ang system, at nang naging malinaw na sa bida ang lahat sa isip nito ang system nga raw na lickang dog ay ginagamit sa paggastos ng pera para lang sa babae. At napanganga na nga lang ang ating bida nang mapagtanto niya na 9 trillion nga raw ang pera para sa system na ito. Nang hindi pa nagtatapos nag-notify pa uli ang system. Kahit nga raw may 9 trillion na mapunta sa black card na iyon ay pwede nga lang daw iyon gamitin ng ating bida sa babae lang. Sa oras nga daw na ang mga babae ay maging lickang dog ng ating bida 10% nga daw ng nagastos ng bida ay magiging kanya na. Bukod pa daw dun mayroon pa nga raw ibang reward na pwedeng makuha, sa seryosong mata sa isip ng bida kung ganun daw ang kaso, ay susubukan niya nga daw ang system sa babaeng nasa harap niya habang may malademonyo ng ngiti, at nakangiti naman na nagsalita ang bida hindi na nga raw kailangan pa magalit ni Shu Leilei. Babayaran na nga lang daw ng bida ang mga pinamili nito, at nag-anunsyo ang sistema lickang dog relationship successfully bound. Mission, pag-counter-attack kay Shu Leilei. Reward, 10% lickang dog coins, 5 enhancement points. Ang enhancement points ay kayang mapataas ang physical attributes ng host, including constitution, spirit, strength, agility, etc. Habang nagsalita naman si Shu Leilei mapagpanggap nga raw na mayaman ang ating bida. Kung sinusubukan nga raw ba siyang lokohin ng ating bida ay mayroon nga raw ba ang ating bida na kakayahan na gawin yun, samantala habang nakatayo si Shu Leilei ay pinag-uusapan naman siya ng mga nasa paligid, sinasabi nga ng mga ito na si Shu Leilei nga raw ba iyon ang art department beauty. Sinabi pa nga ng isa na si Shu Leilei nga raw ay magastos may lalaki nga raw na gumastos ng 30,000 para kay Shu Leilei para lang sa 3 sentences. Ang lalaki nga raw na iyon ay siguradong nasa mahirap na sitwasyon. Habang nakangiti naman ang bida na sinabi kung may kakayahan nga raw ba siya. Bakit nga raw ba hindi na lang subukan ni Shu Leilei nang malaman nga daw nila? At masaya naman na nagsalita si Shu Leilei ngayon nga raw ay gusto niya ilibre ng snack ang lahat ng kanyang kaibigan matutulungan nga raw ba siya ng ating bida pagdating sa pera, habang may seryosong muka iniisip naman ni Shu Leilei sa mumurahing suot nga raw ng ating bida ay sinusubukan pa do magpanggap na mayaman, ipaparanas nga raw niya sa ating bida ang kahihiyan, nang bigla na lang nagulat si Shu Leilei dahil nga may nagpadala sa kanya ng 50,000. Na ikinagulat din ng lahat ng nasa paligid. Sabi nga ng mga nasa paligid ay nag-send nga raw ang ating bida ng 50,000 na parang wala lang. Ang bida nga raw ay tinatrato ang pera na parang wala lang. Sabi pa ng iba mukha lang daw mahirap ang ating bida ngunit isa nga daw pala itong mayaman na tao. Habang nagsalita ang bida kung sapat na nga raw ba ang 50,000.
Nang may ngiti sa muka ay tinanong ng ating bida kung pwede nga raw ba niyang i-add si Shulele sa WeChat. Habang gulat na gulat si Shulele sa isip nito siya nga raw ay bulag ang bida nga raw ay talaga palang mayaman. Habang may ngiti sa labi ay naisip ni Shulele na total nga daw ay ganito na. At bigla na lang itong pumunta sa harap ng bida at nagsabi wag nga daw magmadali ang ating bida ang pag-add daw sa WeChat ay posible. Habang may pang-aakit na galaw ay sinabi nito na bago yun kailangan nga daw muna siyang dalhin ng bida sa isang lugar. Sa isip naman ni Shulele tignan nga raw ng bida kung gaano siya kaakit-akit. Habang lilipat naman sa lugar ng mga pamilihan, habang naglalakad naman si Shulele papunta sa shop ay nagsalita ito. Upang siguraduhin nga raw sa ating bida ay hindi nga raw siya isang gold digger. Gusto nga lang daw makita ni Shulele ang sinseridad ng ating bida at ang ugali. Habang nakatingin lang sa kanya ang bida at sa isip nga ng bida mabuti nga raw at nagsisimula ng maging intense. At nakangiti naman itong sumagot kay Shulele na wala nga raw problema bilhin lang nga daw ni Shulele ang lahat ng gusto niya. Sa isip pa ng bida sobrang liit na nga raw ng gana niya kanina natatakot nga raw siya na mamatay sa kawalan ng pag-asa. Mabuti nga raw at may system na lumabas at ngayon nga raw ay susubukan niya ang system kay Shulele, nang makikitang sa pagtingin-tingin ng ating bida sa mga bag ay may narinig itong nagsasalita, Brother Junkay anong tingin mo bagay ba sakin ang bag, at nang makita naman ito ng ating bida ay si Shutong nga raw ito, nang napalingon naman si Shutong sa ating bida dahil sa pagtawag sa kanya ng bida, at makikitang nagulat nga ang bida nang makitang si Shutong talaga ito. Habang dumaikit naman sa kanya si Shulele na may pang-aakit na galaw at nagsabi yan ba ang iyong ex mukhang ako ay dumating sa maling pagkakataon. Nang may ngiti sa mukha ng bida ay sumagot ito na tama nga lang daw ang pagdating ni Shulele, at agad naman na tumalikod si Shulele para tanungin ang seller kung nandito pa nga raw ba ang spring collection bag, sumagot naman ang seller na isa na nga lang daw ang natitira, pero si Shutong nga raw ay sinusukat na ito, nang habang may masamang ekspresyon iniisip ni Shutong na mukhang ang ating bida nga raw ay sinusundan siya. Kung ganun nga raw ay ipapakita niya raw sa ating bida ang pagkakaiba ng talunan at si Brother Junkay. Nang habang hawak ang bag at nakangiti ay sinabihan naman ni Shutong si Junkay na malapit na nga raw ang kaarawan ng isang tao. Sumagot naman si Junkay nang may pagtatanong, kaarawan hindi nga raw ba ay celebrate na nga raw nila ang kaarawan ni Shutong. Sumagot naman si Shutong yun nga raw ay ang kaarawan ni Lunar mayroon nga raw siyang solar birthday. Dahil sa narinig ay mukhang hindi naman ito nagustuhan ni Junkay, sinabi nga nito habang may mukhang parang naiinis, Shutong alam mo naman di ba na ayaw ko sa maluho na babae hindi mo naman ako ginawa para sa pera tama, at parang nabalisa naman si Shutong sa narinig, at inagaw na nga ni Shulele ang bag, habang sinabi kukunin nga raw nito ang bag kung hindi nila Shutong iyon bibilhin, nang makikitang nagbayad na nga ang ating bida gamit ang kanyang black card na galing sa system. Makikita naman na nagustuhan ito ni Shulele at tuloy-tuloy lang ang pagtaas ng favorability nito sa ating bida. Habang masaya naman ang bida sa nangyayari sa isip pa nga nito iyon daw talaga ang kapangyarihan ng pera. Sa isang bag nga lang daw tumaas na agad sa 60 points. Kung ganun nga raw ang pagbili ng ilan pang bag ay maari pagkompleto sa mission, pero naisip naman nito na ang pagbabalik nga daw ng pera ng system ay talagang mababa, samantalang sa kabilang banda naman ay pinag-uusapan ng dalawang seller si Shutong, sinabi nga ng isang seller na bakit nga raw ba ang mukhang mayaman ay hindi binili ang bag na yun para kay Shutong, samantalang ang mukhang mahirap naman daw ay binili iyon ng hindi nag-aalinlangan. Sumagot naman ang isang seller yun nga raw siguro ang dahilan kung bakit nga raw sinasabi ng kanilang manager na wag manghasga sa itsura. Habang makikita si Shutong na may naiinis na ekspresyon. Habang si Shulele naman ay pinagmamasdan lang siya at sinabing ang bag nga raw ay parang boyfriend ang boyfriend nga raw na inagaw mo lang ay ang mas masarap gamitin. Sa isip ni Shulele habang nakatingin sa ating bida kailangan niya na nga raw samantalahin ang malaking isda na nasa kanyang harapan. Habang niyakap ni Shulele ang braso ng ating bida at nagpasalamat sa ating bida sa pagbili ng bag. Nang makita naman ito ni Shutong ay napaiyak na lang ito,
At tumakbo at binangga ang ating bida at sinabi sumosobra na nga raw ang ating bida, nang may nakakatakot na ngiti sa isip ng bida sumosobra na raw ba siya pero nagsisimula pa nga lang raw, at makikitang nag-notify ang system Licking Dog Relationship #2, at makikitang pinakita ang information ni Shutong, name. Lin Shutong, age. 21, height, 163 centimeters, weight, 49 na kilo. Looks, 7.5 points. Probability towards the host, -10 points. Habang tumakbo na nga papaalis si Shutong, at nag-notify uli ang system, sa oras na ang favorability umangat sa 95 points ang counter-attack ay matagumpay. Ang babae ay iyong magiging Licking Dog, reward 10% Licking Dog coins, 20 enhancement points. Nang tinanong naman ni Shulele ang ating bida, ayos na nga raw ba ang bida magaling nga raw ba si Shulele umarte, ngayon daw ano na ang susunod nilang gagawin, habang iniisip naman ng ating bida ang next nilang gagawin, habang may parang manyok na muka ay sinabi nitong syempre nga raw mamimili pa sila, imposible nga raw na sapat na kay Shulele ang isang bag lang. At dito na nagtatapos, maraming salamat sa panonood.